Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Alot ng alikabok sa mukha ni Gerald kaya parehong naglakad si Meredith at Gia papunta sa kanya nang mawala na ang alikabok bago sila sumulit din sa loob ng kahon. Sa loob, nakita nila na natatakpan ng alikabok ang isang mahaba na espada. Kahit na makapal ang alikabok, hindi iyon sapat para itago ang makinang na espada. Sa katunayan, napakakinang nito na naramdaman nilang tatlo na ang mga taong nakakita nito mula sa malayo ay kikilabutan sa kanilang mga gulugod kapag nakita nila ang ningning ng espada. Kahit na libu-libong taong gulang na ang espada, mukhang matalas pa rin ito, sabi ni Meredith habang pilit niyang binubuhat ang espada. Hindi interesado si Gia sa espada kaya bumalik na lang siya para tingnan ang mga mural. Mamabigat, sabi ni Meredith habang patuloy niyang sinusubukang iangat ang espada. Nararamdaman niya na parang nakadikit sa ilalim ng kahon ng bato ang espada. Susubukan ko, sabi ni Gerald habang kinukuha niya ang espada. Gumamit siya ng kaunting lakas at madali niyang naangat ang espada. Hindi naman ito mabigat, natatawang sinabi ni Gerald nang niyugyug niya ang kanyang kamay para mawala ang alikabok sa espada. Hindi ito mukhang espesyal, pero tulad nga ng sinabi ni Meredith kanina, ang espada ay tila napakatalim. Kung susuriin ito ng mabuti, nakaukit dito ang salitang lightban, at hindi na iwasang maramdaman ni Gerald na medyo espesyal ang espada sa kabila ng makamundong itsura nito. Hindi kaya ang lightban ay isang mahiwagang artifact din, gulat na binulong ni Gerald sa kanyang sarili. Kahit na ganoon ang nararamdaman niya, hindi niya pa rin makita ang spiritual na kapangyarihan mula dito. Pero kahit pa ganoon, nasasabik pa rin siya sa kanyang nahanap. Sa bagay, natutunan niya ang tatlong teknikes na maaring maisagawa gamit ang isang espada mula sa mga imahe ng Dawnbreaker. Nagkataon man o hindi, mayroon na siyang perpektong bagong sandata para maakomodate ang kanyang kakayahan. Kayong dalawa, tingnan niyo ito. Parang may mali sa mural na ito, sabi ni Gia. Uy, tigilan mo na ang kakatingin sa fantasy mural na iyan, Gia. Pumunta ka dito at tingnan kung ang espadang ito ay mamahalin, sagot ni Meredith. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Tiningnan ko ng mabuti ang huling bahagi ng mural at sa palagay ko ay hindi na talaga pantasya ang lahat ng ito. Lumapit ka lang at tingnan mo ito, sabi ni Gia sabay turo sa second half ng mural. Kung iisipin mo na ang napakalaking bagay na ito na ipininta ng mga sinaunang tao isang battleship na kayang lumipad, masasabi mo na ang lahat ay nagsisimulang maging makabuluhan. Sa may malapit na dulo ng mural, ipinakita na sa gabi bago ang libing ng makalangit na mga sundalo, lumitaw ang malaking battleship na ito at dinala ang 300 lalaki at babae. Nakikita mo ba ang hari at ang iba pa na nakayuko doon? Hindi ba parang namamaalam sila sa kanilang mga anak o kamag-anak para sa giyera? At pagkatapos ay sa susunod na panel, ang battleship na ito ay biglang nawala. Pero pansinin na habang nakaluhod ang lahat, siniguro ng mural na i-highlight ang mukha ng matandang pulubi. Sa lahat ng mga taong nakapintura dito, tanging ang pulubi lamang ang nakaangat ang muka habang pinapakita niya ang isang pangit na ngiti. Siniguro pa ng mga sinaunang tao na ipamukha sa kanya na sinusubukan niyang itago ang kanyang masasamang ngiti. Hindi ba mas nagiging makabuluhan ang lahat kung titingnan mo ito sa ganitong paraan, paliwanag ni Gia. Hahaha. Meron kang aktibong imagination, Gia. Hindi nakakagulat na tinanggap ka ni Professor Yal bilang estudyante niya. Gia, ang mural ay pininturahan ano? 10,000 taon na ang nakalipas. Iyon ang sinaunang panahon. Kung iisipin mo iyon, paano magiging makabuluhan ang iyong teorya? Battleship. Girl, kung talagang iginuhit ng mga sinaunang tao ang lahat ng ito ng tulad ng iyong naisip, masasabi ko ngayon na kakaiba talaga ang imahinasyon nila, sagot ni Meredith. Alam kong parang baliw ang sinabi ko, pero ang mural na ito ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam, sabi ni Gia. Hindi ka nag-iisa dyan, sabi ni Gerald habang nakatitig siya sa mural. Nang marinig iyon, lumingon si Gia kay Gerald bago siyang umiti. Hindi komportable si Meredith sa paraan ng pagtingin nina Gerald at Gia sa isa't isa, kaya mabilis siyang pumuesto sa pagitan nila bago siya nagtanong, "Oo nga pala, Gia, saan nilipat ang bangkay ng babaeng nakaputi?" Hindi nakalagay iyon sa mural, unfortunately. Sinasabi lang ng mural na hiwalay na silang dalawa. Pero sa tingin mo ba ang lahat ng ito ay isang pantasya lamang ng mga sinaunang tao, Sadrian? Tanong ni Gia habang nakatingin siya kay Gerald.
Bago pa man makasagot si Gerald, bigla na lamang sumabad si Meredith sa kanya, bakit hindi natin ito pag-usapan kapag nakaalis na tayo sa lugar na ito? Medyo mahirap huminga dito, hindi ba, Sadrian? Bakit hindi muna tayo umalis dito? CJ, sagot ni Gerald sabay tango. Gabi na nang makalabas silang tatlo sa sinaunang balon at mataas na ang buwan sa langit. Pinangunahan ni Gerald ang dalawang babae papunta sa sira-sirang gusali. Pagdating nila doon, nakita nila na magkakasama na muli ang mga tao. Nakita nila si Professor Yell at ang iba pang mga researchers. Huli na nang mapagtanto nila na hindi ni pa mahabol si Gerald. Bukod sa dalawang namatay, ang tanging malubhang sugatan ay si Win at meron siyang malubhang lagnat pagkatapos nito. Kahit na maayos ang kalagayan ng lahat ng tao, silang lahat ay pare-parehong nakakaramdam ng pagkabalisa dahil sa takot sa mga naging kaganapan ngayong gabi. Dahil nandito na si Gerald, sa wakas ay makapagpahinga na silang lahat pagkatapos ng pinagdaanan nila ngayon. Habang nagpapahinga ang iba, nanatili namang gising si Gerald. Sinisindihan niya ang apoy at binantayan niya ang iba habang tinitiyak na paminsan-minsan ay naghahagis ng kahoy na panggatong sa apoy. Sina Meredith at Gia naman ay gising din, namumuti ang kanilang mga mata habang patuloy silang nakatitig kay Gerald na kasalukuyang nakaupo sa may entrance sa loob ng ilang oras. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang matangkad at maskuladong pangangatawan ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Maya-maya pa ay gumulong si Meredith sa gilid ni Gia para tingnan siya at bumulong, hindi ka rin makatulog, Gia. Hindi rin bulong ni Gia. Simula nang magising tayo sa lungga ng halimaw na iyon, napansin kong panay ang tingin mo kay Sadrian. Gusto mo ba siya? Tanong ni Meredith at maririnig ang kaunting selos sa pananalita niya. Hindi talaga, sagot ni Gia. Kung tutuusin, ang taong nagustuhan niya ay si Gerald at alam ni Gia na hinding-hindi niya ito makakalimutan habang buhay. Kahit na magkahawig si Sadrian at Gerald, hindi si Sadrian ang taong tunay niyang minamahal. Paulit-ulit itong pinapaalala ni Gia sa kanyang sarili. Ngunit hindi maitatanggi ni Gia na hindi niya matanggal ang kanyang mga mata sa kanya. Magkamukha talaga si Sadrian at Gerald. Tingnan mo siya, tinititigan ko lang siya dahil kamukha niya si Gerald. Malambing na sinabi ni Gia. Tama ka, magkamukha sila, pero tandaan mo na hindi siya si Gerald. Sabi ni Meredith. Nang marinig iyon, pumunta si Gia sa kanyang gilid at tinanong, ikaw? Malamang gusto mo si Sadrian, no? Alam na alam ni Gia na sa kaibuturan ng kanyang puso na nakaramdam siya ng selos kay Meredith nang itanong niya iyon. Marami na akong nakilala na mga gwapong lalaki noon, pero wala nang iba ang nagpa-impress sa akin maliban kay Sadrian. Naghintay na ako ng napakaraming taon para makilala ko ang ganyang klase ng tao. Dahil dito, naniniwala ako na sa wakas ay natagpuan ko na ang tamang tao para sa akin, sagot ni Meredith. Ganoon ba, sabi ni Gia nang maramdaman niya ang magulong emosyon na namumuo sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng sama ng loob nang marinig niya iyon. Magkaibigan naman tayo kaya gusto lang kitang tanungin, Gia. Hindi naman si Sadrian ang taong para sayo, kaya okay lang ba na subukan ko siyang habulin? Kung tutuusin, ang tagal ko nang hinintay ang taong magpapatibok ng puso ko, bulong ni Meredith habang maingat niyang pinipisil ang mga kamay ni Gia. Walang ideya si Gia kung paano ilarawan ang kanyang damdamin pagkatapos niyang marinig iyon. Kahit na kinumbinsi niya ang kanyang sarili na hindi isang tao si Gerald at Sadrian, hindi niya maiwasang maramdaman na ang pag-ugali ni Sadrian ay kahawig rin ng ugali ni Gerald. Napagtanto niya ito mula noong siya ay nagising mula sa lungga ng halimaw. Naalala niya noon na tinawag ni Gerald sa pangalan niya. Hindi niya masabi kung ilusyon lang ba ang lahat pero sigurado siyang narinig niya ang boses ni Gerald. Para mapatibay ang ebidensya, pareho ng pag-blush ng pisngi ni Gerald ang pag-blush ng pisngi ni Sadrian kanina. Kung hindi pa iyon sapat, hawig din ni Gerald ang pagmuso ng bibig ng lalaki. Si Sadrian ba talaga si Gerald? May itinago ba siya kay Gia? Hindi niya alam kung nababaliw na siya, ngunit sa tuwing nakikita niyang nakatingin ang lalaking ito sa kanya, nararamdaman ni Gia na iyon ang mga mata ng isang taong sa wakas ay muling nakipagtagpo sa isang tao na matagal niyang hindi nakita. Ang mga babae ay madalas na mapagmasid at si Gia ay hindi naiiba doon. Bukod pa doon, napakalakas din ng kanyang intuisyon. Dahil dito, hindi siya sigurado kung paano sasagutin ang katanungan ni Meredith dahil marami siyang nahanap na similarities ni Gerald at Sadrian. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.